Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating buong konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng talinggo ng Kalibatan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng translasyon na gaganapin sa January 9, 2024 or Feast of Black Nazarene. Ang translasyon or Feast of Black Nazarene ay sinasagawa ng simbahang katoliko taon-taon sa Quiapo, Maynila. At ito ay isisecure ng 13,000 PNP sa Manila ayon sa ating PNP General Accorda. So yun, yung ating tinunong topic ngayon ay yung tungkol dun sa Feast of Black Nazarene o Fiesta ng Itim na Nazareno sa Quiapo na pinagdiriwang ito ngayon taon-taon sa ano yan, sa Metro Manila, yung Feast of Black Nazarene. So yun, ito ay isisecure ng 13,000 PNP personnel. So yun. So may mga ipinagbabawal sa translas sa pag-translasyon sa kagaya nung pinagbabawal yung pagdadala ng backpack, no, at saka cup at payong. So kailangan transparent yung dadalhin lang. Halimbawa, kung magdadala ka anumang inumin ay ilalagay siya sa transparent na lalagyan. So hindi pwede yung may cover, syempre for protection. So ang pagtatanggal ng signal naman ng cellphone ay depende doon sa ground commander. Halimbawa, ibablock yung signal doon sa area para maiwasan halimbawa yung iba't ibang mga ginagawang karahasan hinggil dun sa paggamit ng cellphone. So maaaring block. Pero depende doon sa security na gagawin ito. So may mga so ang translasyon ay gaganapin sa dating itong ginagawa o usual nitong pagdiriwang. So babalik ulit yung usual na pagdiriwang na ginaganap doon sa Quiapo. So dati kasi nung 3 years mula nung magkaroon ng pandemic, so wala muna. So ngayon ngayon babalikin dati na kung paano ipinagdiriwang ito na tao ay yun yung nagpo-prosesyon, saka sila ay hinihilan nila yung yung sasakyan ng Nazareno para doon sa pagprosesyon. So yun na yun ay panata, kumbaga na parang nagpipinitensya sila doon sa paghihilan noon sa Bagat Napakay. Kaya maraming tao yung nakikisali para hilahin yun yung sinasakyan ng imahe para i-position yun. So ngayon at the same time yun ay para pagunitan na rin yun doon sa paghihirap ng ating Panginoon doon sa crucifixion, not just doon sa ginagawang iyon ay yung Black Nazarene ay di umano ay mayroong paghihimala at inilipas siya ng lugar wala doon sa dating kasi yata sa Intramuros sa Quiapo, parang mga ganun yun yung pagdiriwang na yun. But at the same time ay yung imahe na yun na Black Nazarene ay iyon ay paghihiram ni Panginoong Kristo sa crucifixion, sa yung kalbaryo na sa crucifixion, yung pagdadala niya ng cross. So yun yung ron na yung imahe na yon ay paggunita doon sa ito ay symbolic ng paggunita sa paghihirap ng Kristo. Kaya yun yung isa rin sa pagdiriwang diyan na yung pagkilala, paggunita sa paghihirap ng Panginoon Kristo. So ngayon yung The Critics Promotion at ating People's Anti-Crime Promotion, Anti-Crime natin, mari sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. At yung ito ng Feast of Black Nazarene o yung translasyon ay nakiisa tayo sa pagdiriwang na ito bilang Kristiyano Katoliko at nananalig sa isinasagawang paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo para iligtas at palayain tayo sa pagkakasala at may sundan tayong kanyang sakripisyo at pagsunod sa ating Panginoon. So yun. So tayo nakikisa doon sa kanya na pagunitan ng sakripisyo ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa krus. Yun. At na ginagawa sa pamamagitan ng
translasyon, no? Ito yung parang lipat ng imahe mula doon sa lugar ng Intramuros yata yun. Yan. But tayo ay nakikisa doon sa paggunita ng paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay kanyang iniligtas sa ating pagkakasala. At the same time, syempre tayo ay nanampalataya ng pagpapala ng ating Panginoon Hesus. So ang translasyon or Feast of Nazarene ay idinadaos dahil sa di umano ay himala ng Black Nazarene, yun nga, no? At paglilipat nito ng lugar. So maliban dito ay itong Black Nazarene ay imahe ng paghihirap ng Panginoon sa Kristo o ginugunita rin dito ang paghihirap ng at sakripisyo ng Panginoon sa Kristo sa krus sa Kalbaryo nito sa pagkakapako niya. Ating pinasasalamatan ang seguridad ng nasyon na gagawin ng ating PNP sa pagdiriwang ng Feast of Black Nazarene or Translasyon. So yun. So salamat sa PNP at kanilang bibigyan ng security yon at kaayusan para maisagawa ng maayos yun. So paano nila na maayos yun at respeto nila yung karapatan syempre mula doon sa religious right ng mga Katolikong deboto doon at iba yung pangkarapatan. So dalangin natin ang mapayapa at ligtas na pagdaraos ito naway kabayan ng kaliwanagan ni Mother Mary ang pagdaraos na ito. Muli ating paalala na ang paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo ay ating pasalamatan at pagkaisahan ng kanyang pagbilin at ating gawin. Ehemplo ang pagpapasakit niya sa krus. Hindi lamang sa araw na ito kundi sa araw-araw nating pamumuhay na kayanin na mairaos ang pamumuhay na ito na sumusunod sa Diyos mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi natin dapat nakikita lamang yung ating pagsasakripisyo sa pakikisa natin dun sa paggunita ng paghihirap ng Panginoon sa Kristo dun sa translasyon o dun sa ginaganap na translasyon ng mga deboto ron yung kanilang sakripisyo na ginagawa in faith to Christ. So hindi lamang doon sa pagdiriwang na yun, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay pakita natin na naharap na hirap ng buhay na ito na hindi tayo gumagawa ng kasamaan o lumalabag sa kasamaan. Bagkus ay nagiging ehemplo yun na para masunod natin yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos na ipinahayag ng Panginoon sa para tayo lumaya sa pagkakasala at magabayan tayo sa mabuting pamumuhay na may pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yun. Kaya dapat natin gawin yan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang during translasyon tayo game sa paghihirap o handa sa paghihirap, kundi everyday. So, para madali natin malampasan yan. At syempre, hindi naman tayo pobreyano ng Panginoon sa Kristo. Kung tayo ay, yung pagharap natin dyan, na mayroon, syempre may karuntong na pagpapala yan. At tayo hindi pobreyano ng Panginoon sa Kristo sabagat pinangako niya, siya mababang loob, kapag hindi niya tayo pagdadalahin ng mahirap na pasanin sa pamumuhay na ito kung tayo mananampalataya sa Kanya. So yun, ating hilingin sa Panginoon sa Kristo sa kalangitan ng Kanyang iba't ibang paghihimala sa ating buhay at samahan tayo sa ating paglalakbay sa buhay nito. Tulungan niya tayong umarap ang hirap sa buhay at masunod ang mabuting balita. So yun, hilingin natin sa Panginoon sa Kristo sa kalangitan. Yan, magpaalala itong translasyon sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at tayo ay manampalataya sa Diyos sa kalangitan na hilingin natin sa Panginoon sa Kristo sa kalangitan na tayo ay bigyan ng pagpapala sa ating pamumuhay na ito. Yan. At tayo ay bigyan ng magaan na pamumuhay sa ating pagtahak sa buhay. So sa ibang balita naman ay pinag-iibayo ng ating pamahalaan ng PIDA program nito o kampanya laban sa droga. Ating sinusuportahan ito at ang ating bansa ay mawala at makontrol ang droga upang hindi makapto ng sino mang mahihikayat at magugumon dito ng mga tao mula doon sa kabataan. Ngayon din ay irespeto ng pamahalaan mula PNP at lokal na opisyal at nasyonal ang karapatan at huwag umabuso sa tungkulin sa paglaban sa droga at kasamaan. So, yun. Kaya dun sa nilunsad na bida program ng ating DLG from Secretary Ablos, isinusuportahan natin para sa panibagong campaign against drugs. So,
sana ay ito ay maging mahusay sa pagpapatupad para nire-respeto yung karapatan para masugpo yung droga. So yun, kasi dapat ay marespeto yung karapatan kasi may mga nanunungkulan na umaabuso doon sa tungkulin. Kagaya ng issue nung nakaraan na mayroong nanunungkulan o nasa nanunungkulan, mayroon ding hindi nanunungkulan na umaabuso sa EJK at yun ang mabigat, lalo na alam mo, huli up yan, nagkakaperahan nila, marami na babalita niyan na pag-iinalaan ka na ikaw ay drug pusher, drug lord, or involved ka sa drug, pagkakaperahan ka. So, meron set up. So, sana hindi umabuso yung ating BNP dyan. Yung nasa pamalaan, set upin yung mga inosente. So, maging makatotohanan, manampalataya sa ating Panginoon Diyos, maging makatotohanan sa pagpapainis in order o implementasyon ng ating gobyerno laban o aksyon ng ating gobyerno laban sa kasamaan o kriminalidad, particular droga. So, maging makatotohanan na yung kanilang hinuhuli na mga involved sa drug trafficking ay totoo mga involved at hindi nila ito inaabuso. Lalong-lalo maabot doon sa halimbawa inkwentro daw na napapatay nila yung mga suspect. Sana ay maiwasan yun na yung mga suspect ay maabuso ng mapatay. At gawin yung nararapat lamang na employment of force para sila ay mahuli. Kung kinakailangan ay pagtanggol yung life threat, ay saka sila gagamit ng baril. Pero kung kinakailangan makuhuli ng buhay yung mga talagang suspect. Pero yung mga wag naman sana na mga abuso na gawin, umabuso ng mga hindi naman talaga nagdodroga, nakadroga, or mga involved in drugs. Yun. Para yun ay yung mga tao ay naipagtatanggol natin laban doon sa mga tiwali na mga nasa sa gobyerno, na instead na salib na sila ay matulungan doon sa pamumuhay ay sila ay naaabuso pa. At hindi yung droga yung sumisira sa kanilang pagkatao, kundi yung ating dahil sa maling pamamaratang ng droga. So mali yun. Kaya dapat ay wag nating abusuin yung mamamayan para sila ay hindi sila mabig. So may mga nananamantala sa abuso sa ating pamahalaan sa authority nito at iba't ibang kampanya na ginagawa ng pamahalaan. Kagaya ng kontra droga, kung kaya dapat ibayan din ng paglaban sa abuso sa pamahalaan. Mula kapul at maging mga sibilyan na umaabuso din sa kampanya niyan. With Mother Mary, Light and Jesus Christ, always be fair in actions against criminalities, particularly. So magabayan na ba ng Santa Maria yung ating na maging fair and matotohanan na accountable against criminality. So ang kaliwanagan naman ng Santa Maria ay gumabay sa ating lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimahin ng mabuting balita. Yung pamahalaan, mamahagin, makatangungan, tugunin yung karapatan. Yung mga mamamayan naman ay sumunod sa pamahalaan at tayong lahat ay makamamuhay ng mamayapa, maunlad at mayroong kaligtasan. Muli, sana nakapagsabot sa naman ang The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.